What's up mga pageant fans and sa ating mga lovely listeners, welcome again to the Pageant Passion Podcast, Grounding Conversation. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And for today's episode, pag-uusapan nga natin ang homecoming ni CJ Opiasa dahil alam naman natin na kahapon nga dumating na siya dito sa Pilipinas, December 8, Sunday. Kasama niya rin si Nawat at diretso motorcade nga ang beauty ng lola mo kahapon. So ayun, din excited na napakaraming mga pageant fans, napakaraming fans talaga namang hindi nagkamayaw sa MOA Complex kahapon na tila parang nanalo nga talaga si CJ ng corona. At parang napanalunan niya rin corona ay ang pinakamataas na corona dahil sa dagsa ng mga pageant supporters kahapon sa MOA para makita nga siya. So nandun nga rin si Nawat, nakita si Nawat sa video na nag-e-enjoy din talaga. Talaga namang hindi masidla ng kasiyahan ni Papa Nawat kasi nga nasa liado or dun niya na patunayan na marami talagang nagmamahal sa ating pambato or sa ating queen na si CJ Opiasa dahil napakaraming suporte. Ayun yung mga support na hindi niya siguro nakita sa ibang mga queens ng MGI for this edition. Pero ngayon nakita niya dahil nga umuwi si CJ dito, sinamahan niya pa. So nakita niya nga kung gaano karami ang supporters nitong si CJ. And then so napakaraming supporters. So from there, talaga namang napakasaya ni Nawat kahapon na talagang nakuha na niya or nakuha na naman nga ulit ni Nawat ang simpatsya ng mga Filipino pageant fans at talaga namang bumabalik ulit ang amor ng mga Pinoy and at the same time bumabalik din ang amor ni Nawat sa mga Pilipino kasi nga dahil nga sa nangyari kahapon. So isinawalat din kahapon ni Nawat na during the dinner nga daw, talaga binigyan na niya ng mataas na punto si CJ kasi nakitaan na talaga niya ito ng potential, no? So, nag-uumpisa pa lang pala yung competition ng MGI nun sa Bangkok last October. Talagang okay na kandidata ang sined natin no sa MGI last October kasi nabigyan na niya agad ng puntos dinner pa lang. So, yeah. Masayang-masaya si Papa Nawat at mukhang masayang-masaya din ang magiging pagbabalik ng natin sa pageant next year dahil nga nakuha na ulit ng simpatsya nakuha na ulit ng Pinas ang simpatsya ni Nawat at nakuha ni Nawat ang simpatsya ng Pinas. So vice versa. So parehas tayo nahiginabang. At dahil nga dyan, related sa topic nito na MGI, dito manggagaling ang katanungan mula sa ating kaibigan na si Prince August. Kuya, do you think nagte-take over na nga daw ang MGI PH sa ME or sa Miss Earth sa Big Four? So, ibig niya sabihin ko, tinitake over na daw ng MGI PH ang spot ng Miss Earth sa Big Four. So, ang Miss Earth pageant ay talaga nasa Big Four na since na-establish ito noong 2001. Kinilala ito ng isang malaking media company back then kasama nga Miss World, Miss Universe at Miss International. Sila nga ang bumuo ng Big Four. At talagang hindi na rin matatawaran ang naging ambag ng Miss Earth pagdating sa world pageantry kasi nga solid ang advocacy nito at ang Miss Earth lang ang talagang kinikilala ng UNESCO. UNESCO ba yun? Ang talaga namang kinikilala niya ang Miss Earth at na solido nga ang advokasya. So for me, hindi na mapapalta ng MGI PH ang Miss Earth dahil nga kumbaga ang Miss Earth nakadikit na yan dyan, nakasemento na, wala nang papalit dyan. So kung ang MGI, kung sinasabing rising pageant nga ang MGI ngayon kasi nga MGI nag-start lang naman ng 2013, so kung rising pageant man ang MGI, hindi niya mapapaltan ang Miss Earth pero pwede siyang dumagdag dun sa kinikilala nating Big Four pageant. So, magiging Big Five na sila. Pero guys, ngayon kasi ang kinukonsidered yata ng ibang mga pageant pa is 50-50 na sa Big Five pageants nga, Supra yung pang-5, then pang-6 ang Miss Grand. Pero for me, mas kinikilala kong pang-5 ang Miss Grand over Supra. So again, hindi matatake over ng MGI ang Miss Earth kasi nandiyan ang Miss Earth, nakasemento na yan. So hindi na yan maaalis.
Ngayon, MGI, pwede siya maging pang-5. May mga nasagap nga rin pala akong chika na hindi nga daw or di umano, hindi nga daw okay ang title holder na si Miss India at si Miss France dito sa batch na to ng MGIPH. So, ano masasabi dyan mga pageant fans? Kasi ako hindi ko naman sila kilala personally, pero yun nga yung mga umuugong na balita ngayon na mukhang hindi nga daw sila okay. So, parang yun nga, hati-hati nga ang opinion ng mga tao at pati ang mga pageant fans hinihingi din ng opinion ko, pero wala naman akong masabi kasi nga hindi ko rin alam ang totoong istorya na kung sino nga ba ang atensyon sa dalawa. Pero kayo ba? What are your thoughts? Comment below. Alright guys, so before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. So if you have questions that you'd like me to answer, kagaya kanina, in our future episodes, be sure to send them in our comment section and sasagutin natin yan for you. Kung gusto nyo rin i-shoutout ko kayo, isend nyo lang dyan yung mga username nyo and your name para naman ma-shoutout natin kayo sa susunod na episode. Again, thank you so much for tuning in for today's episode of the Pageant Passion Podcast Crowning Conversation. So if you enjoyed this episode, please hit subscribe and like, and don't forget to follow me on all social media accounts para ma-update kayo sa mga susunod na behind the scene contents natin. So until next time, stay fabulous and keep safe mga pageant fans. Paalam! Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.